Sales and Marketing. marketing, oo. Ba? Tapos, nagulat nga ako doon kasi doon sa Pilipinas kasi usually naka-sleeves, ganyan. Of course, yung talaga, So, wala pang ahinte. ahinte. So, naka-necktie pa tayo Wala nun, chef. Wala na necktie. Tapos, black shoes, ganyan. Pagpasok ko sa factory, nagulat sila. So, maning naka-necktie, maniga. Tapos, ang trabaho kay factory dahil doon. Nasa factory ka. So, yun. Tapos, kasi it's a group of companies, marami sila from pastry, mga sweets, ganyan, mga nuts. So, isa ako sa mga nagkukuha sa mga storage, ganyan. Parang ikaw Stock, yung sa mga stocks. So, malalaking mga maon. Alam mo yung mga maon lagay ng chocolate. So, parang para siyang bowl. Bowl, mga ganyan. So, may adiri, di ba? So, ganyan. So, ako tingkuha dito sa factory, dalon sa sa area kung saan lalagyan ng mga chocolate. Yun, tapos after nun, siguro nakitaan yung may-ari. Then, after 3 months, nag-increase agad yung salary ko. From 120, naging 180. Ayun, nung starting, no? Kasi nung araw. Kasi maliit pa lang eh. So, kailan tayo, anong year po tayo na umpisa dito? 2012. 2012? Nandito so, na rin, mag-11 years ka na dito? Pero mga 3 years na umuwi ako ng Pinas. Tapos bumalik na naman ako. So, ano po yung naging struggle mo bago tayo nag-abroad or dito? Yung bago tayo nag-abroad, of course, yung stressful sa work. Kasi, past experience ko, I handle the marketing and branch manager sa isang security agency. So, mga security, sakit kay sa ulo ba? Scheduling, binibisita mo rin? Binibisita ko, ganyan. Ako mismo, naging security na rin kasi, grabe na. So, ibig sabihin, pag walang, hindi. Yung kasi meron doon sa isa sa MOA, isang client namin doon is a Chinese national. So, malaki yung restaurant niya. So may apat na security dapat. Yung dalawa, yung isa hindi pumasok. Nandoon sa entrance, yung Chinese ayaw mag-open ng mall kung hindi kompleto yung security. So in behalf, ako na naging security. So nag-open na yung Siyempre, kasi, ikaw yung leader. To safeguard, to secure. Ganyan yung Kumbaga yung mo. So kasi laging handa dapat eh. Dapat sa kaya kung walang ibang mag-reliever, so ikaw na mismo, tama. Ikaw na mismo, yun. Then meron ding mga security na nakabaril, ganyan. So kailangan yung permission mo agad, yung presence mo diretso ka agad before the police report. Dapat andoon ka, ganyan. So parang stressful na So ibig sabihin may report pa? Of course kasi nabaril, napatayan or it's part of the So yung protocol talaga na bilang isang security guard, di ba may license kayo? May license. So before that, kailangan every duty mayroon ba kayong report? Meron yan every day. Every day report dun sa police? Hindi. Nagre-report yan usually sa operation namin kasi may operation din, i-handle niya yung sa operation. Then sini-check if ever naman kasi may mga logbook yan sila kung anong nangyari, anong date, isusulat nila lahat doon. So pag it happens na may nangyari na mga sakan or barilan, first na ang magpupunta agad yung presence mo or yung operation dapat nandoon. So pag mayroong din ginagawa operation, ako na pupunta before darating yung mga police investigation. So very stressful. Pero kahit walang na mangyari, kailangan talaga meron yun, protocol yun. Protocol talaga yun. For ang tawag niyan ay safety purposes at the same time, parang siyempre baril yan siyempre kailangan may in connection with the police department. Okay. Yeah. So, ang dami mo na palang experience bukod marketing, at the same time, naging security guard. Dami. Grabe, ang dami. Naging ahinte. So, ngayon ay napunta tayo dito sa bansang Kuwait. Yung naging trabaho natin, ano pa nang naging trabaho natin? Then, so far, may increment naman agad. So, alam mo naman yung mga Pilipino natin, mga kabayan, hindi masaya pag umangat ka. Siyempre, naghahanap ka agad ng, kumbaga, walang satisfaction ba? Kumbaga, siyempre, nagganon talaga tayo. Siyempre, kailangan, tumaas na ng konti, para naghahangan pala talaga tayo, mas mahigit pa. Yun, so ano na ako doon, parang supervisor na. So naging supervisor ako, so I'll handling na sa mga
daily sales, ganyan, ano mga order nila. So, in charge na sa akin. Also, the stocks, ganyan. Then, the daughter of the owner decided to open a bakery. Then, lahat ng Pilipino graduate, pina-interview. So, ako yung napili as one of the chosen to be a part of the team. Yes. Then, ayoko ibigay ng manager namin. So, wala siyang nagawa. Yung manager kasi anak siya ng may-ari. So, okay lang yun sa may-ari. Kasi ikaw kinuha ka niya galing sa Pilipinas, tapos yung anak niya nag-business, kinuha. Yes. Sa bagay, family members. Yes. Then, we opened a bakery dito sa Kuwait. Maliit lang na doon pa kami nag-start sa kitchen ng factory. So, meron kami maliit doon. So, tatlo lang kami, ako, may-ari at saka isang decorator. And hanggang nag-boom siya, so we decided to take employee from Pinas, bakers, decorators, tsaka steward, ganyan. So hanggang ngayon, established na, they have already factory and they also have shop. Grabe so lumalawig na ang kanyang nag-boom ang negosyo. Yes, exactly. With your help. Yes, isa sa founder na walang So, ngayon, Chef, di ba, marami ka nang narating mula nung nag-security guard, naging marketing, nag-ahente. Yes. Tapos, ngayon ay bilang, balita ko, isa ka na sa mga entrepreneur. Hindi naman. Hindi naman. Kunti. Yes. So, sa ating mga kadisoy, hindi, kailangan natin mag-grow. Hindi natin habang buhay. Lagi lang tayo trabaho at the same time. Gusto din magkaroon na tayo ng sarili negosyo kagaya ni Chef. Exactly. So, para po sa ating mga kaubayan, ito po yung bilang isang OFW na naging empleyado, tapos naging amo at the same time napagtiwalaan ng mga iba't ibang amo dito sa bansang Kuwait. Ngayon ay may sarili na siyang negosyo bilang isang entrepreneur. Yun. Grabe si Chef. Ginagmay. Pero ang dami talaga natin pinagdaanan bago natin mga So yun talagang goal mo bilang isang OFW. Ano ba yung adhikain natin sa buhay at maibigay natin sa ating mga kabayang OFW? Yan, Adong, continue lang to reach their dreams at saka yung goals nila. Dapat kasi may goal. May goals talaga. Mayroon kang target. Sida alato lang. Dapat focus. Dapat nasa focus ka. Yan. Kasi, of course, pag wala kang focus, hindi mo talaga ma-reach yung goal mo. Yan. Maningkamot lang yun. Maningkamot lang yun. Tiis-tiis lang. Kahit makahirapan sa kalisod. Yun. Yan talaga sa ating yun pa, maganda talaga namin din pagdating ng yung success ng bilang isang OFW na hindi nakukuha lang sa trabaho. Kahit maging CEO ka, pero hindi ikaw ang may-ari, wala din. Hindi mo matatawag na success. Ang matatawag na success, yung magkakaroon ka ng sarili mong negosyo at the same time, in the long run, pwede ka nang sleepy pretty, pwede ka nang magutos-utos na lang, di ba? Yeah, of course, sarili mo. Pero for me kasi yung success is, dadaan ka muna sa mga failure. Oo, siyempre. Daming mong pagdaanan before mo ma-reach yung success. Yan. And lang talaga, and the way how you to connect with people, dapat siyempre. How you treat them good, yung service, number 1 yun. Kasi yun ang nag-ano sa'yo nagpapasolve yung mga yung saan ka kumita siyempre. Kung baka sa restaurant, kailangan mo yung customer service, exactly, yung number 1. Customer service, yung yung food, yung mga ganyan. Second, yung mga food, ganyan. Dapat yung siyempre pa yung bilang isang businessman, dapat sa food industry dapat yung consistent yung lasa ng iyong pagkain. Exactly. Kasi kung tinatangkili kasi sa isang bilang isang restaurator at Visit Dudong Desoy, tayo po ay nanggagaling din sa restaurant. Bilang isang restaurator, hindi po yun doon kasi makikita ng yung turning back ng customer, yung pagkain. Kapag masarap yung pagkain, bukod dun sa lasa, dapat yung consistent, hindi pa bago-bago. Exactly. Oo. Kasi pag nagbabago ka, tapos binabawasan mo ng timpla dahil
nakapag-save ka ng pera. Pero at the end of the nag-save ka ng konti, but in the long run, you lost a bundle. Exactly. Di ba? Pag nag-save ka ng konti, pero in the long run, marami na palang nawawala sa'yo. Di ba? Ganun po ang negosyo. Business is a gamble. Wow. You want to take rest. Yes. Diba? Kailangan mo mag-take ng rest. Di ba, Chef? Yes, exactly. Tama ba? Ako, rest taker ko. Rest taker. Diretso. Sida-sida. Of course, pinag-isipan naman. Pero pag, halimbawa, nagkaroon tayo ng yung mga gusto nating mangyari, tapos pumalpak, ikaw ba huminto o gumawa ka pa ng... I failed maybe 4 times, but I need to stand. I opened a restaurant in the Philippines with, of course, yung mga business partner. They are different, So, it failed. Na-failed siya. So, bubangon ako, ganyan. Hanggang continue na naman. You don't need to stop. Kasi, andoon na yun eh. Nandun na yung momentum. Nandun yung momentum. At least, alam mo na kung saan ka nag-fail. Alam ka na kung saan ka na talo or may lesson ka na doon. Pero regarding dyan sa, siyempre, bilang isang businessman o entrepreneur, nagtayo ka ng business. Kasi pag nagkaroon ka ng partner, di ba, yung partner mo nagbibigay ng idea. So, para sa akin, pag nagtayo ka ng business, dapat you have to start your own. Pag hindi mo kinaya yung budget, dapat tayo mag-ask ka. Kasi kung nagdidepende ka sa yung mga partner, tapos yung idea mo, pero hindi nila gusto. Doon nagkaroon ng conflict. Nagkaroon ng conflict at the same time, hindi ka makapag-move on. Hindi ka makapag-pursue. Pag-pursige ba? Exactly. Tatawag ka na? Correct if I'm wrong, di ba? Kasi natin, kapag tayo yung gusto natin tapos hindi siyang ayunan, so wala nang funding. So ganun po ang nangyari, no? So dapat isa rin sa mga reason. Dapat number 1 is you're financially stable ka. Pag mag-start ka ng business, then dapat number 1 kasi niyan dong, if you start a business, dapat yung marketing strategy mo maganda. Then your connection with people. Number 1 yan. Unang pinag-aralan dyan yung feasibility studies, no? Of course. Yung feasibility studies, kung ito bang location na to ay okay, good in the market, and then kung medyo hindi masyadong well-known sa customer, at the same time, mayroon kang marketing strategy. Yes, exactly. Yun. So sa ngayon, so far, nakita ko naman isang entrepreneur na si Chef Don dito sa Bansang Kuwait. And tangkilikin po. Gabayan lang natin. Small business. Small business. Ayun. Sa ating podcast na ito ay si Chef Don, mayroon siyang tinatayong sarili. At the same time, mayroon siyang ipinopromote na negosyo or kanyang The Residence. Ayan, pakipromote ng chef. Yun, The Residence, it calls The Residence. Kasi parang dito sa Kuwait kasi may isang mga building or area. Parang sa Pilipinas din. That's why I call The Residence. Parang condominium, parang villa. Parang may mga swimming pool sa mga tenants, ganyan. So, the manager approached me to take the villa, parang penthouse. So, it's a penthouse, then meron doon mga video okay. So, meron akong dalawang TV doon, flat screen TV, 65 inches. Tapos, may speaker, may mic, of course, karaoke. Then, we have a private pool. Then, it's an open siya. Makikita mo talaga yung mirror to the pool. Then, may isang room. Then pwede magstay doon kung sino mag-event. Then pwede rin sila magluto doon. So may oven doon, may microwave, ganyan. May kettle, initan, at saka ref. So all in one na lahat na. Complete package siya. Kumbaga kung sa mga ating makabayan diyan na gustong mag-relax, kung mayroon kayong group or any occasion, ayan, contact lang po. Nandun po sa ating description sa baba, The Residence. Yes. 5115-9493. They can search in the
Facebook account dong, The Residence. Yan, so paki-search po ang The Residence sa ating mga kabayan dyan na gusto mag-hangout, at the same time mag-relax. May swimming pool, mayroon na rin, pwede na rin kayo magluto. So, okay. Hindi na sila kailangan pumunta ng chalet. Oo, hindi na kayo kailangan pumunta ng chalet. Nandito na walking distance sa Ulsuk. Dito lang yan sa Ulsuk, Salmia. Yon. Yan po ang kanyang pinagkaabalahan at bilang isang OFW at nagkaroon ng kunting negosyo. Yan. So, hopefully po ay mayroon pa siya, mga pasabog. Bukod dyan, mayroon pa tayong aabangan kay Chef Don. Ano muna, sekreto. Sekretong malupit muna ngayon. Ayan. So, sa ating mga kaubayong OFW, alam naman natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang trabaho. Minsan iba, nasa magandang kalagayan ng kanilang state of work. Yes. Pero not all the time na in the long run, lagi na lang tayo nagtatrabaho. In the long run, pwede rin tayo magkaroon na tayo ng sariling negosyo. No, bilang isang OFW, kahit nandito tayo sa ibang bansa, pwede tayong magnegosyo. Kagaya ni Chef Don, one of the success stories ng ating episode na ito. Yun. Maraming salamat. Yun sa ating episode 01 kay Dodong Tizoy. Kasama natin si Ronald Anyana, isang OFW na naging worker, empleyado, naging supervisor, manager sa lahat ng aspeto ng kanya, iba't ibang klase ng trabaho. At the same time, ay nagkaroon na po rin lang siya ng idea na magkaroon po ng sarili ng negosyo. Start a business na magbibigay sa kanya ng future bilang isang OFW. Yon. Yan, maraming salamat po sa ating mga katisoy at mga katisay dyan. So, sino po ang may mga kanya-kanyang karakter at pwedeng i-share ang inyong buhay, ay kwento lang kay Dodong Tisoy. Ito po ang inyong likod, Dodong Tisoy. Basta mga Bisaya, gahi o baruganan. Ay, Chef, i-shoutout mo yan ang ating mga, mayroon ka pang isa-shoutout. Oh, yeah. So, sa lahat ng mga sumusuporta, mga clients ko, guest, I Love You Fam, doon sila nag-book doon. Enjoy, gustuhan nila. Then yung TFC, the Dilucian, I forgot the name. Basta yung church. Yung church dito sa Salmia. Okay. Kay Ma'am Che. Salamat Ma'am Che. Che. Then marami Bulanon. Sa mga community. Oh, yes. Mga community lang saglit nung Shoutout ko sila doon kay for sure manonood yun sila doon. So bago natin pakita kay Chef ang kanyang mga affiliated marketing, this podcast brought to you by Far East Express International Cargo para po sa ating mga kaubayan ng mga OFW na gusto magpadala ng mga bagahe sa Pilipinas. Far Easy Cargo, we deliver far and easy. Alright? Yan. At bukod dyan, kasama din natin ang The Perfume Smell. Sa ating mga kabayan dyan, sa mga hilig ng mga pabango, mayroon tayong mga body mist product at saka perfume. Mayroon tayong mga hot deal promo. And of course, one of our friend, Grind Street Merchandise. Yan. Sa mga gusto mahilig ng mga printed t-shirt, hanapin nyo po si Ban. Search na lang sa ating Facebook page, Grind Street Merchandise. Yeah. Alright, Chef, ibati na lang so ito na dong shoutout po sa lahat ng mga Tiresian Filipino Choir, yun dong, TFC, yan kay Kuya merong isang Eagles dito yan. At saka sa mga member nila kay Ma'am Che, yan. And also, I would like to thank yung Tigom Bulanon Tibuok Kuwait. Tigom Bulanon. Yes. Yon. So marami really talaga mga community dito, Then we have also the IGYF. I Got You Fam. I Got You Fam. Ayan, shout out sa I Got You Fam. And so far, so marami pa sa lahat ng mga sumusuporta, mga soon I have Shiksha Ali Abdul Wahab. Wow, grabe, ang dami mo ng mga then, what else? Virgin Electronics. Isa sa mga affiliated marketing. Yes, hindi yung sa mga guest natin dong na sumusuporta sa The Residence. Yes. Ayun. Saka marami pa dong. Yon, grabe. Yan, sa ating mga kaubayan dyan, sa ating mga kadisoy, kung mayroon kayong mga dapat i-promote or punta lang kayo dito kay Dodong Tisoy. At the same time, si Dodong Tisoy ay isang videographer, vlogger na pwede rin magbigay na sa inyo ng serbisyo bilang videographer kung mayroon kayong ipopromote.
Yun, maraming salamat po, Chef. So, thank you. Also, the Kuwait Kalasag Eagles. Ayun, greet ko lahat ng mga Kuwait Kalasag Eagles, mga magagandang hadikain na ginagawa namin, mga alalayang agila. So yun, sa ating community ng mga Eagles, shout out. Yes, sa lahat ng mga AGR, ganyan, sa other clubs naman ng Eagles, sa lahat ng Eagles, kasi maraming mga Eagles dito ngayon Marami din mga kasama ng mga Eagles din yan. So also sa Philippine Chef Association, Chef Dan. Yan. Shout out sa mga chef ng ating mga kababayang OFW lalo na dito sa bansang Kuwait. And also Pinoy Cake Artist Decorator sa Kuwait. Yan. Kay Omrel, kay Arman. Yun, marami sumusuporta yun sa atin. Yan. At saka kay Dodong Jerome Dindong. Si Dodong Jerome. Kila Kalyana. Parang kila ko. TikTokers din siya. So, isa sa atong marketing. Yan, grabe. Yan, isa sa ating mga kababayang OFW na entrepreneur dito sa bansang Kuwait. Yan ang so far daw. Yan, maraming salamat po. Bahay Kubo family. Yan. Ayun, shout out pala sa Bahay Kubo. Yan, sa lahat nating mga kababayan na gustong kumain ng mga lutong bahay. Ang Bahay Kubo matagpuan lang sa Ulsuk Salmia, sa tapat lang, sa likod lang po ng Big C Hypermarket. Yan. Shout out kay Madam. Ayan po, so every Friday mayroon po tayong buffet worth 2 KD from 10 a.m. until 2 p.m. Yeah. Alright. At also daw kay Ate Beth at saka kay Kuya Ibrahim. Supporters yan. Of course. At kay Neil. Shout out kay Neil. Yes, kay Boss Neil. Yan. Boss Neil. Kay Madam Melissa Mendez. Yes. Yan. Thank you so much. And thank you so much sa ating kabayan si Mr. Ronald Anyana. Thank you so much everyone. Yan. Thank you so much. Ayan, see you around. Yeah. Ito yung lingkod, Dudong Disoy. Episode 01 ang ating podcast. Sana po mapulutan ng aral po ang para po sa ating mga kabayan na bilang isang OFW, siyempre at the same time bilang isang empleyado at nagkaroon ng sariling negosyo bilang entrepreneur. Yes, Ayan, continue lang ang buhay. Dahil ang buhay ay widow-reader lang. Ayan, maraming salamat. Okay. See you around. Okay, thank you, Dong. Thank you, Chef.